Okay, good morning po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po ang lingkod, Panyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada ko. At syempre, binabati po natin ang lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, at maging ang ating mga kababayan sa abroad, maging ang ating mga kababayan na lagi po nagdarasal para po sa akin, ang ating mga kababayan Epipanyo supporters. Okay, pasensya na po kayo talagang tayo po ay dahil nga po sa tayo ay may pinagdaraanan ay medyo kagabi na tulog po ako siguro hindi na gabi, maaga na, alas 2 na yata, no? So nag-iisip tayo paano gagawin para tayo ay makapag-umpisa, no? Kaya sa mga kababayan natin para po sa inyong lingkod, huwag po kayo mag-skip ng ads, no? Para kahit papaano tayo po ay makabangon ng konti dahil po sa ating mga pinagdaanan, no? Okay, pag-uusapan natin, ito po the longest na kapatid po sa ina ng ating mahal na Pangulo, no? Na si Amy Lacson, no? Anak ni Lacson, Mayor Lacson. Alam niyo, meron po akong napanood, siguro ay may nauna na sa akin para pag-usapan yung mga bagay na ito, pero bagamat tayo huli na sa pero tayo number 1 naman pagdating sa pagbatikos, no? Mantakin nyo ba naman, mga minamahal ko mga kababayan, gustong unanawagan si Amy Marcos o nag-utos, ewan ko kung ano ang kasi nagalit ho ang mga congressman iba kasi yung pagka-apply ng salita ni Amy Marcos, yung butiking adik, no? Gusto niya na yung kanyang pinsang buo niya na si Martin Romualdez ay alisin na sa pwesto. Biro mo pinsang buo niya yan. Pero sa umpisa pa lang, mga kababayan, simula po na naging House Speaker po si Martin Romualdez, ay makikita nyo na po na parang ayaw ni Amy Marcos o ni Amy Lacson. Ngayon, syempre, tatanungin natin sila, hindi po talaga magsasalita yan. Anong dahilan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero, syempre, hindi naman po tayo papayag na hindi natin maimbestigahan yan. Alam nyo, ito kasing si Amy Marcos, dahil nga sa ang original na ugali po nitong babaeng ito, sa totoo lang, kung nanonood po kayo ng drama o teleserye, yung ugali po ni Amy Marcos, ganun po yun, kasama, katulad ng mga masasamang nakikita po natin sa teleserye, sa mga drama. Yan po yung totoong ugali niya. Kitang-kita naman po yung garapalang ugali ni Amy Marcos. Kitang-kita mo po sa pagmumukha niya na talagang mata pobre. Talagang makikita nyo, talagang grabe yung ugali niya. So, isa sa pinaka-ugali ni Amy Marcos ay yung mainggitin. Siguro hindi niya matanggap na doon sa Senado ano lang siya doon, parang salikit-ket lang siya doon si Amy. Samantalang si Martin Romualdez ay pinuno o House Speaker, no? So, gusto kasi ni Amy, laging siya yung nasa taas. Siya yung laging, alam nyo na, 'di ba? So, mainggitin kasi siya. Kaya
naghahangad siya ng kapangyarihan ngayon. Gusto niyang higitan yung kanyang kapatid, ang ating mahal na Pangulo. Kaya kung titingnan po ninyo yung kanyang mga galawan, yung kanyang mga kilos, ay talagang masasabi mong baliw o may tama sa utak. Biro mo ba naman alam niya na wala siyang karapatan na manghimasok o mag-utos sa Kamara na palitan si House Speaker Martin Romualdez na nakikita ng mga congressman na sa kasaysayan ng mga naging House Speaker, siya po ang masasabi natin matino, pinakamahusay, pinakamabait, pinakatapat. Diba? Sa kasaysayan niya ng mga naging House Speaker, hindi po siya katulad ni Pantaleon na yung daan-daang bilyon ay ibinibigay lang sa girlfriend, pinatatayuan ng sariling mansyon, pinambibili ng kung ano-anong mga resort. Wala pong ganun si Martin Romualdez. Kaya nga sa sobrang inggit nila, dahil hindi naman ginagawa ni Martin Romualdez yung ginagawa ni Pantaleon, ayun, sisiraan nila. Dahil ayaw nilang makakita ng isang politikong gumagawa ng tama. Alam naman natin, kapag ang politiko ay nakita ng mga Pilipino na gumagawa ng tama, yan po ay tatagal sa pwesto. Dahil sa mas gusto nilang sila ang nasa pwesto, kaya kahit maganda ang ginagawa ni Martin Romualdez, pilit nila itong sinisira. Nalala ninyo, gumagawa pa nga sila ng mga AI na kung saan nakahubad ang ating minamahal na House Speaker, kumakain ng pera, pinapakita nila doon na kasama yung mga buhaya. Pero ang tanong, sino ba ang may pakana nun? Hindi kaya yung may utos nun? Diba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ganyan ang laro, ganyan ang sistema ng politika dito sa ating bansa. Kapag alam mong mabuti ang kalaban mo at alam mong hindi ka mananalo dahil mas mahal siya ng mga Pilipino, walang ibang paraan ng mga politiko kundi sirain siya, i-chismis siya, diba? Hanapan siya ng butas, hanapan ng issue, hanapan ng kung ano-anong mga hindi totoong istorya. Wala po yung pinagkaiba kay Sara Duterte at sa ating mahal na Pangulo. Tingnan nyo ha, yung dumi, yung putik, ipinahid nila sa ating mahal na Pangulo. Sabi ni Sara, sabi ni Digongyo, adik daw ang ating mahal na Pangulo. Dahil hindi naman naniniwala ang mga Pilipino, dahil iba ang kinikilos ng ating mahal na Pangulo sa sinasabi nila, nagpagawa si Sara Duterte ng isang video na humihit-hit ang ating mahal na Pangulo. At ang inutusan ni Sara Duterte, yung isang bakla na nandoon sa ibang bansa ngayon na nagtatago na dati akala mo kung sino, pero ngayon naglalagalag na para ng NPA, di ba? So hindi pa rin tumalab yun. Kung maalala ninyo, may una pa nga doon na ginawa sila, di ba? Pinalabas pa nila yung isang kalbo na dating PDEA agent, na nasa master list daw ang ating mahal na Pangulo. Buti pa doon sa kalbo na yun, nandoon ng ating mahal na Pangulo. Buti pa na kay Duterte yung listahan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. adik. Pero doon mismo sa main, doon mismo sa mga wala. Kayo doon pala magdududa na kayo na talagang noon pa man talagang gusto nang sirain ni Rodrigo Roa Duterte ang ating mahal na Pangulo, maging ni Sara. Kaya nga, sa totoo lang, dahil nga po sa ganun ang ginagawa ni Duterte, naninira na naninira. Akala ni Duterte na pagdating sa ating mahal na Pangulo, makakaisa siya. Hindi Kaya nga, inisip ng ating mahal na Pangulo,
kung lagi itong ganito, hindi magiging maganda ang sistema ng bansa dahil may nanggugulo. No? May nanggugulo. Yan ang trabaho niya eh. Manggulo na manggulo. Kaya ang ginawa ng ating Pangulo sa magandang sistema, sa tamang sistema, total may kaso naman si Rodrigo Roa Duterte sa ICC tungkol sa EGK, hinayaan niya na ang Interpol, hindi po ang ICC ang Interpol na kunin si Digong niya. O di, tumahimik. Wala nang gumagawa-gawa pa ng kung ano-anong istorya. Kaya itong si Amy Marcos, sa totoo lang, kaya malakas siyang loob dito na magsalita ng kung ano-ano at ginagawang aso, ginagawang puppet ni Sara dahil alam niya na hindi siya pababayaan ng kanyang kapatid o ng ating mahal na Pangulo na bagamat sinisiraan niya, alam niya, siguro yan ang alam niya ni Sara, ni Amy, na hindi siya pababayaan. Kumbaga, umaasa siya na mayroon siyang kapatid na didi pa para sa kanya. Pero makikita po ninyo, isang pangit na ehemplo po, isang pangit na ehemplo bilang isang kapatid, si Amy Marcos. Biruin nyo, sa ngalan ng pagiging Marcos, no, ilang taon silang nagsama bilang magkapatid sa iisang bahay. Alam ni Amy Marcos ang buong pagkatao ng ating mahal na Pangulo. Pero bakit mas pinili niya na bigyang bigat, bigyang pansin, at bigyang halaga yung kumakalaban sa ating mahal na Pangulo? Alam ni Amy Marcos na ang ginagawa ni Sara Duterte sa ating Pangulo ay hindi maganda. Alam ni Amy Marcos na ang ginagawa ng mga Duterte sa ating Pangulo ay hindi alam ni Amy Marcos na ginagawa ng mga Duterte sa ating Pangulo ay hindi maganda. Sa umpisa pa lang. Pero bakit nandiyan siya? Kayo, papayag ba kayo na magkaroon tayo ng isang leader na makapal ang mukha? Ha? Papayag ba kayo na magkaroon tayo ng isang leader na traitor? Papayag ba kayo na magkaroon tayo balang araw ng isang vice president na baliw, na katulad ni Sara Duterte na isa ding baliw, bobo, tanga, malandi? Ha? Papayag ba kayo na parehong mukhang galing sa mental hospital yung magiging leader natin? Tignan niyo yung ugali ni Sara Duterte. Kapag inaabot yan, kaya nga nakapagsalita yan, kaya nga yan tanggal sa National Security Council. Dahil noong mga panahon na pumasok yan doon sa kamera para iligtas yung kanyang girlfriend din. O may girlfriend siya sa ibang bansa, umamin. O, mga army yata doon sa ibang bansa. Pilam. Hindi pala Pilam tawag doon, sorry. Tomboy nga. Hindi ko alam kung sino tomboy siya kanina, pero ang alam ko si Sharon tomboy, di ba? O, walang pinipili yan, walang masamang tinapay diyan kay pagdating sa, di ba? Pagdating sa mga kahalayan, di ba? So, alam niyo mga kababayan, nakakalungkot mang sabihin na nauuto ang karamihan sa atin ng isang baliw, ng isang taong traitor. Nadadaan tayo sa pangiti-ngiti, nadadaan tayo sa di pa kayo nakakahalata na todo pagtatakip ang ginagawa niya. Ayaw niyang makita yung kanilang bank account. Ayaw niyang makita yung kanyang mga sekreto. Kaya ginagamit nila si Amy Marcos para magsalita at para gawing tuta, gawing robot. Tingnan, alam ko kaya nagsalita si Amy Marcos na paalisin si Romualdez dahil gusto hadlang si Martin Romualdez para papanagutin yung isang babaeng talamak, grabe kung magnakaw sa pera ng taong bayan. Kaya gustong-gusto nilang alisin dahil tinik yun sa kanilang lalamunan.
Yan ang katotohanan. Alam nyo, naniniwala ko, kaya po ganito to si Amy Marcos. Malamang nabahagian ito o isa ito sa nakinabang sa pangungurakot sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan ni Rodrigo Roa Duterte ng mga panahon niya. Naniniwala ko at sigurado ko baka itong ano na to, itong ito na yung naging pangulo nating mahal na pangulo. 'Di ba nung pag-upo ni Sara Duterte, 2 billion agad ang hiningi. O sobra-sobra. Talagang sawa si Amy Marcos maging si Sara Duterte sa kakalustay sa pera ng taong bayan. So kaya hindi humihiwalay si Amy kasi baka natatakot si Amy na pag bigla siyang humiwalay, yari siya. Ilalaglag din siya ni Sara. Diba? Yan siguro ang kinakatakot ni Amy. Kaya kahit siguro, alam ko mahal naman niya yung kapatid niya. Pero dahil nga sa siguro nakagawa siya ng napakalaking krimen sa taong bayan, natatakot siyang ilaglag siya ng kanyang best friend. Natatakot siya na ilaglag siya dahil siguradong tapos ang karir niya. Tapos pati yung mga karir ng mga anak nila dahil kahit na hindi yung mga anak nila ang gumawa ng mga dahil dugo nila yon, alam yun na, diba? So pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, isa lang po ang masasabi ko, wag po tayong magpapadala sa isang baliw. Kitang-kita naman po, wala po sa tamang pag-iisip si Amy Marcos. Dahil sa kasakiman niya, sa pera at kapangyarihan, ayan. Hindi niya na iniisip yung kanyang mga sinasabi. Makikita nyo, ang garapal po ng kilos ng babae na yan. Ewan ko nga, bakit di pa mamatay-matay yan eh. Samantalang ang tanda-tanda na. Pero ipanalangin natin na sana wag nang tumagal yan dahil salot po sa lipunan si Amy Marcos. Yan ang katotohanan. Siya ay tuta, robot, utusan ni Sara Duterte para sirain ang kamera. Yan ang katotohanan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.